Bago ang ating makabagong mundo, may mga sinaunang kabihasnan na naging labis ang kaalaman sa teknolohiya, naging napakagaling nila ngunit nauwi sila sa pagpapatayan at pagkasira ng kanilang sariling mga lahi. Bago sila tuluyang mawala ay kinalat nila ang kanilang mga teknolohikal na relic sa buong mundo at pagkatapos, iniwan nila ang isang mensahe sa isang plate na nagtuturo sa mga susunod na henerasyon na pangalagaan ang mundo laban sa pagmamalabis sa kanilang teknolohiya. Ito ay paraan upang hindi na maulit ang mga pagkakamali na kanilang nagawa. Gayunpaman ay hindi pinansin ng mga pandaigdigang pamahalaan ang mensaheng ito at nagsimulang hanapin ang mga sinaunang relic. Isang organisasyon lamang ang seryosong umintindi sa mensahe ng mga sinaunang kabihasnan at ito ang Arkham. Inilaan nila ang kanilang sarili upang pigilin ang mga pandaigdigang pamahalaan na gamitin sa maling paraan ang mga sinaunang teknolohiya. Si Yamane ay isang normal na 17 taong gulang na estudyante sa high school pero dahil nasa isang anime tayo at palaging may kakaiba sa kwento, malalaman natin na ang binata ay hindi pangkaraniwan na uri ng estudyante. Sa normal na mga araw si Yamane ay isang tamad na binata subalit sa ibang mga araw, siya ay isang Spriggan at sila ay mga elite na sundalo ng Arkham at ang kanilang pagsasanay at kagamitan ay napakataas at sila ay parang mga hukbo ng sangkatauhan. Sa kabila nito ang pagkakakilanlan niyang Spriggan ay itinatago sa lahat sa paaralan kaya walang alam ang sinuman. Sa kasalukuyan isang kaklase niya ang nagagalit dahil sa sobrang katamaran niya kung saan simpleng umiwas lamang ang binata sa mga atake nito at umalis sa paaralan upang magtungo sa isang misyon para sa Arkham. Inabisuhan si Yamane na natagpuan na nila ang mythical na Ark of Noah sa loob ng isang bundok sa Turkey at nakita doon ang isa pang plate na may mensahe na, ito ay maaaring magbigay biyaya o sumire sa sangkatauhan at dahil doon, ang Ark of Noah ay isang mapanganib na relic at bukod dito ang mga siyentipiko na nagtungo ay inatake ng isang kakaibang entity. Tungkulin ng binata na protektahan ang mga siyentipiko habang pinipigilan ang relic na mapunta sa mga maling kamay at samantala, nag-aalala ang hukbong militar ng Estados Unidos dahil ang Arkham ay pipigil sa kanilang plano na gawing pag-aari ang relic kaya't pinadala nito ang isa sa kanilang mga espesyal na sundalo. Isang bata na ang pangalan ay Colonel McDougal at nang makarating si Yamane sa lugar sa Turkey, binigyan siya ng mga siyentipiko ng isang espesyal na kutsilyo na gawa sa orichalcum at pati ang kanyang kasuotang panglaban ay gawa rin mula roon. Ito ay halos hindi mapinsalang materyal at nagbibigay sa kanya ng lakas at kakayahang higit pa sa normal na tao. Habang nangyayari iyon ay mayroon silang ulat na may mga armadong nakapasok sa kanilang pasilidad at ang isang intruder ay isang malaking sundalo na ang pangalan ay Fatman. Siya ay bahagi ng hukbong armado ng Estados Unidos at agad itong pumasok sa hanay ng mga sundalo ng Arkham tulad ng ginawa ni Madara sa Shinobi Alliance na Pure Domination. May isa pang sundalo na tinatawag na Little Boy ang gumagamit ng matalas na alambre para hiwain ang kanyang mga kalaban sa mga piraso. Dito ay dumating na si Yamane at labis na galit sa dalawang sundalo sa pagpatay sa kanyang mga kasamahan. Nagsimula ang sagupaan sa isa laban sa dalawa sa loob ng pasilidad kung saan magaling na nilabanan ng binata ang mga makapangyarihang kalaban. Sa kabila nun ang mga ito ay nakasuot rin pala ng mga armadong orichalcum gaya niya at nagawa ni Fatman na makorner siya sa isang pader at sinimulang sakalin siya, ngunit biglang may pumigil sa kanya na isang babaeng may mahabang buhok at may hawak na baril at mapag-aalaman natin na ito ay isa ring Spriggan na ang pangalan ay Jane Jacomond at malapit na kaibigan ni Yamane. Ang babae ay may kakaibang bilis at lakas at ginagamit ito upang labanan si Little Boy at kahit saan tumakbo ang kalaban ay nahahabol niya ng agad. Nang malaman ni Jean na sila rin ay nakasuot ng mga armadong orichalcum ay hinawakan niya si Little Boy sa mukha at nilampaso sa pader habang samantala, si Yamane na nakikipaglaban kay Fatman ay nakakuha ng pagkakataon na gamitin ang kanyang bagong kutsilyo at marahas niyang sinangil ang lalaki dahil sa kamatayan ng kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng pagnanais na maghiganti ay hindi niya ito pinatay habang sinasabi na ang mga Spriggan ay hindi malupit na mamamatay tao. Pero iba ang nais ng babae kaya inatake niya ang kalaban muli at pinasabog ang ulo nito na labis ikinagalit ni Yamane. Matapos ang laban ng sila ay kumalma na ay sumama ang dalawa sa mga siyentipiko na patungong Ark of Noah. Sinabi ng pangunahing siyentipiko na hindi pa nila kayang pasukin ang Arko dahil ito rin ay gawa mula sa hindi mapinsalang materyal na katulad ng mga plate ng mensahe. Kailangan nila ng isang uri ng susi habang sa kasalukuyan ay dumadating si McDougal sa kanilang pasilidad at nang marinig ang malakas na ingay, nagsimula nang tumawa si Little Boy sa mga sundalo ng Arkham at sinasabing silang lahat ay mamamatay.
Sa labas ay binaril ng mga sundalo si McDougal pero walang nangyari kaya tinangka nilang isara ang mabibigat na mga pinto subalit binuksan ito ng batang kalaban gamit ang kanyang kapangyarihang psychokinetic. Pumasok ang mga sundalong Amerikano at kinalaban ang mga taga-Arkham at nang lumapit si Amanay sa kanya, ginamit ni McDougal ang kanyang kapangyarihan upang hampasin siya ng sobrang lakas na halos mamatay siya sa kinalalagyan. Dahil dito kaya't pumayag ang mga siyentipiko na makipagtulungan kapalit ng kaligtasan ng kanilang mga tauhan sa Arkham, dinala siya ng kalaban sa loob ng bundok patungo sa Ark habang samantala si Little Boy ay malapit ng patayin si Amanay, pero dumating si Jean na saktong-sakto ang pagpasok at madali niyang tinalo ang lahat ng mga sundalo sa pamamagitan ng kanyang bilis at kasanayan. Habang nangyayari iyon ay kinuha ni Little Boy ang kanyang atensyon kaya ang ilang mga sundalong Amerikano ay nakakuha ng pagkakataon at bumaril mula sa kanyang likod, bumagsak ang babae sa lupa kaya nagsimulang magdiwang ang kalaban pero, si Jean ay bumangon muli at nagbago ang anyo patungo sa isang nakakatakot na halimaw at agad niyang pinatay si Little Boy at sa kanya pinatay ang lahat ng mga sundalong Amerikano isa-isa. Walang silbi ang kanilang mga bala laban sa kanya dahil agad siyang naghihilom at dito ay binunyag ni Amanay na ang babae ay isang lycanthrope na nagkakaroon ng kapangyarihang ganito na nakakatakot kapag nakikita niya ang kanyang sariling dugo. Sa kabilang dako sa loob ng bundok ay kinuha ni McDougal ang plate ng mensahe at ginamit ang kanyang mga kapangyarihang upang buksan ang Ark. Pumasok sila sa loob at natagpuan ang isang malaking kahon at dito ipinakita ng batang kalaban ang natagpuan ng Amerika na isa pang plate na may mga tagubilin kung paano kontrolin ang Ark of Noah. Ginamit niya ang impormasyon upang paganahin ang kahon at dito matutuklasan natin na ito ay isang aparato na nagbibigay daan sa gumagamit na kontrolin ang lakas ng solar energy ng araw na pumapasok sa mundo. At sino man na may hawak nito ay ginagawang isang Diyos ng araw at gusto ni McDougal gamitin ang kapangyarihan ng Arko upang i-reset ang sangkatauhan at para magawa iyon, humihingi siya ng payo sa pangunahing siyentipiko subalit tumanggi ang mga ito. Dahil sa galit sa pagtanggi ng mga ito ay inatake ng kalaban ang kanyang assistant at pagtapos ay naghanda rin siyang atakihin ang siyentipiko subalit pinigilan siya ni Amanay at Jean. Kaya't ginamit ng batang kalaban ang kapangyarihan ng Arko at itinaas ang temperatura ng araw na papasok sa mundo na may layuning magdulot ng malaking baha. Habang nangyayari ito dahil sa sugatang assistant ay dinala ni Jean ang mga ito sa ligtas na lugar habang sinusubukan ni Amanay na labanan si McDougal. Tinatawag ng kalaban ang sarili bilang Diyos habang natatalo niya ang binata gamit ang mga kapangyarihang psychokinetic gayunpaman. Ang labis na paggamit ng kanyang kapangyarihan ay nagdulot ng sobrang panghihina ng katawan niya kaya ginamit ni Amanay ang pagkakataon upang wakasan ang laban kay McDougal. Nang subukang buhatin ng binata ang kalaban niya ay itinulak siya nito palayo at saka inactivate ang self-destruct function ng Ark of Noah. Sinabi ni McDougal na karapat-dapat siyang mamatay kasama si Noah habang pinipigilan si Amanay na lumapit sa kanya at nagsimula ng masira ang Arko sa huling pagkakataon. Iniligtas siya ni Jean at dinala sa iba pang mga miyembro ng Arkham at lahat sila'y nagdiwang habang ang binata ay tumitingin pabalik sa Ark na may ngiti. Sa paglipas ng panahon ay makikilala si Ria Mabishi na isang propesor ng linguistika habang dumadating mula sa Estados Unidos upang makipagkita sa Arkham. Maayos ang lahat hanggang sa paglapag niya sa paliparan dahil siya ay dinukot ng di kilalang mga lalaki pero sa kabila nito ay swerteng dumating si Amanay. Iniligtas siya mula sa dalawang mandurukot na parang kumuha lang ng candy sa dalawang bata at nang umalis sila ni Professor Rick, lumabas sa lugar ang isang misteryosong lalaki na may ore ng isang masamang tauhan sa istorya na ito at maya-maya ay pinakita na tama nga ang ating hula dahil minasakir niya ng ganun lang ang mga lalaki. Lumipat ang eksena sa dalawa at pinakita na bukod sa kanyang trabaho sa Arkham City ay naghahanap rin ng kanyang nakababatang kaibigan na ibinunyag na si Amanay pala. Ang binata ay ang kaibigan niya mula pa noon at ang tanging meron lamang ang babae ay mga larawan nito pero gayunpaman, hindi niya namukaan si Amanay na tao na sumagip sa kanya kanina bilang kanyang kababata. Pagdating sa pasilidad isang opisyal ng Arkham na si Yamamoto ang nagsabi kay Ray tungkol sa isang kakaibang lugar malapit sa bundok Fuji na maaaring ang lokasyon ng isang sinaunang dinastiya. Nakatagpo sila ng mga teksto na isinulat sa mga karakter ng Diyos at ang trabaho niya ay isalin ang mga ito sa salitang maiintindihan nila at sa gabing iyon, habang pabalik siya sa kanyang kwarto sa hotel ay may isang sundalong Amerikano na pumatay sa kanyang mga bodyguard. Tumakbo ang babae subalit sinundan siya nito ng mabagal at walang kibo na parang Terminator at nang nakarating siya sa lobby ay nakita niyang may iba pang mga sundalong gaya nito at tuluyan siyang nakuha.
pero lumitaw si Amane sa salamin at sinugod ang mga kalaban kaya dumating pa ang iba upang pagtulungan siya. Sa kabila noon ay masyadong malakas ang binata para sa kanila at sa isang epic na labanan ay nagtagumpay siyang talunin ang lahat ng mga sundalong Amerikano. Pagkatapos nito ang misteryosong lalaki mula kanina ay lumabas at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Koichi na nagtatrabaho para sa gobyerno ng Russia. Gumamit ito ng kakaibang lakas ng hangin upang atakihin siya ngunit madali itong napigil ni Amane at matapos ang ilang palitan ng mga suntok ay umatras ang kalaban. At dahil sangkot na ang Estados Unidos at Russia sa mga kaganapan ay nagiging mas mapanganib ang sitwasyon para sa Arkham pero gayunpaman ay kailangan pa rin nilang gampanan ang kanilang mga tungkulin. Kinabukasan ay lumipad sina Amane at Ri patungo sa mga sinaunang ruin at sa kasamaang palad sa kanilang biyahe ay inatake ng mga Russian ang kanilang helicopter at maswerte na nakaligtas sila pero naguguluhan ang babae kung bakit sila hinahabol ng Amerika at Russia. Kaya't ipinakita ng binata sa kanya ang sinaunang plate at pinaliwanag ang mensahe na iniwan ng mga sinaunang kabihasnan at ang tungkulin ng Arkham na pangalagaan ang mga sinaunang artefakto mula sa pagkakorap ng sangkatauhan. Pagkatapos ay dinala niya ang babae sa ligtas na lugar at nagpatuloy upang labanan ang mga sundalong naghahanap sa kanila. Sa kanyang kasanayan at taktika ay tinalo niya ang lahat ng mga kalaban subalit pagkatapos ay isang espesyal na sundalo ang nagpakita na kayang makipagsabayan sa kanya. Kahit mga bala ay hindi nakakaapekto dito dahil gumagamit siya ng kakaibang likido upang mabilis na maghilom ang mga sugat. Patuloy silang naglalaban habang kasalukuyang dinudukot ng ibang mga sundalong Russian si Ri ngunit biglang dumating si Koichi at pinatay sila. Habang tinatalo ni Amane ang espesyal na sundalo ay dinala ni Koichi ang babaeng walang malay sa mga sinaunang ruin at gamit ang isang sulo ay inactivate niya ang shrine at pagkatapos, iniutos niyang basahin ng babae ang mga teksto at tawagin ang Flame Serpent upang mapasa kanya pero tumanggi si Ri na gawin iyon kaya't pinaliwanag ni Koichi ang dalawang bagay na maaring mangyari kung tatanggi ang babae sa mga pinapagawa niya. Una, ibinunyag nito na ang kanyang kababata na hinahanap ay si Amane na siyang sumusubaybay sa kanya sa lahat ng oras at pangalawa, kung ang Flame Serpent ay hindi mapanatili sa ilalim ng kontrol ito ay lalabas at wawasak sa lahat ng bagay sa mundo kasama na siya at ang kanyang nakababatang kaibigan, dahil dito ay binasa ni Ri ang mga teksto at pinalabas ang Flame Serpent na napakalaki na halos sumakop sa bundok Fuji. Maya-maya ay dumating ang binata upang iligtas ang babae subalit inatake siya ni Koichi gamit ang kapangyarihan ng Flame Serpent na kontrolado niya gamit ang isang sinaunang espada. Ito ay sapat na malakas upang mabasag ang espesyal na kasuotan ni Amane at siya ay malapit ng patayin ngunit ang sundalo na nagmula kanina ay dumating din upang subukang pigilan siya. Agad itong natalo ni Koichi pero salamat sa kanya dahil ito'y nagbigay ng sapat na oras kay Amane na kumuha ng sinaunang teksto na ginamit niyang pangsarado sa espada ng kalaban. Yamang ang metal ay gawa mula sa sinaunang teknolohiya ay nagiba nito ang espada at pagkatapos ay agad na sinuntok siya ni Amane ng sobrang lakas at napunta siya sa malayo. Kinuha ng lalaki ang espada kanina at tuluyan na pinigilan ang Flame Serpent at nang sila ay ligtas na ay ibinunyag ni Ri na alam niya na ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaki, at nang makabalik sila sa pasilidad ay iniwan ng babae ang isang sulat ng pasasalamat sa kanya at bumalik sa Estados Unidos upang ituloy ang kanyang pag-aaral sa unibersidad. Sa kalungkutan ay iniisip ng binata ang kanyang nakaraan at makikita natin na pareho silang ulila ni Ri at sila'y walang ibang makapiling kundi ang isa't isa. Matapos ang pagbabalik tanaw ng lalaki sa malayo sa silangang Asya ay makikita ang mga sundalong Arkham na naglalakad sa isang misteryosong gubat gayunpaman, may mga kakaibang bagay na nangyari sa isang sundalo kung saan may mga sanga na sumisibol mula sa kanyang katawan at nagsisimulang umatake sa mga kasamahan. Lahat ng ito ay dulot ng nakakakilabot na demonyo sa anyo ng usok habang sa ibang dako ay nasa isa pang misyon si Amane para sa Arkham. Nasa punto na siyang kukunin ang isang item ng sinaunang Reyna ngunit biglang may isang Tomb Raider ang dumating sa lugar at ipinakilala ito bilang Yoshino. Pumunta ito at kinuha ang item ng Reyna at sa paggawa nito ay sumabog ang mga patibong at silang dalawa ay nahirapang magtago. Si Yoshino ay hindi bahagi ng Arkham pero siya'y malayong kaibigan ni Amane kaya mas mainam siguro ang description na magkakilala lang sila pero hindi magkaibigan. Pinaliwanag ng lalaki ang kanyang misyon na pumasok sa Forest of No Return kung saan ang babae ay nahikayat ng pangako ng mga yaman at sinundan ang binata. Habang naglalakad ay iniisip ng lalaki ang impormasyon ng misyon na galing kay Yamamoto na nagsabi sa kanya tungkol sa mga squad na hindi bumalik mula sa kagubatan.
Lahat sila ay ipinadala upang hanapin ang isang sinaunang relic na tinatawag na Soma at ngayon ang tungkulin niya ay ang hanapin ang Soma na ito. Pumasok siya sa Forest of No Return kasama si Yoshino at agad silang inatake ng ilang misteryosong sundalo na tinalo ni Amane agad, ngunit bumangon sila ulit na parang mga zombie kaya't sinagasaan sila ni Yoshino ng mga bala at pinasabog ang granada sa kanilang mga mukha. Sa masusing pagsisiyasat ay natuklasan ni Amane na sila ay bahagi ng isang makapangyarihang organisasyon para sa pagbuo ng mga sandata na tinatawag na Trident. Tinukoy din niyang interesado ang mga ito sa mga sinaunang relic at nagdududa siya na may kinalaman ito sa isang sinaunang pangyayari na may mga pagkakatulad sa kwento ng Ramayana, kung saan tila may isang dating hari na sinumpa ang buong kagubatan dahil hindi nito napangalagaan ang kanyang asawa. Nakatagpo sila ng sundalong Trident na nagsasabi na may halimaw na paparating sa kanila at lumalabas rin sa katawan nito ang mga sanga at agad itong namatay at mula sa kanyang katawan, lumitaw ang malaking halimaw na usok at walang epekto rito ang mga bala ni Yoshino pero ang energy beam ni Amane ay nagtagumpay na sirain ito, dahil dito ay pinilit siya ni Yoshino na magsabi ng katotohanan at ibinunyag ng binata na ang kagubatan na ito ay may kwento tungkol sa Soma. Ito ay elixir ng walang katapusang buhay na iniinom ng mga Diyos noong sinaunang panahon at sa sandaling iyon, lumapit sa kanila ang isang kapitan mula sa hukbong Trident at ang pangalan nito ay Akatsuki at ipinayo nito na dapat silang magtulungan subalit tumanggi si Amane nang bigla ay, dumating sa lugar ang napakaraming mga ghouls na sumalakay sa kanila. Nagsama-sama ang tatlo upang sila'y patayin isa-isa at yamang ang mga ghouls ay dating mga sundalo ng Arkham at Trident. Nainis ang binata sa dami ng mga taong inialay para sa paghahanap ng Soma habang tinatansya ni Yoshino kung gaano kalakas si Akatsuki kaya sinabi ni Amane na iyon ay dahil sa suot niyang orichalcum na power suit na tulad ng sa kanya. Tuloy ang kanilang paglalakbay sa loob ng kagubatan ng maraming araw pero sila ay palaging bumabalik sa mga parehong lokasyon at isang gabi, natagpuan nila ang isang monghe na bodystang namatay habang nasa gitna ng meditasyon kaya't ginawa ni Yoshino ang isang espesyal na ritual na tanging siya lang ang makakagawa dahil, isang sikreto ang nabunyag dahil ang babae ay may kakayahan bilang isang medium at ang espiritu ng monghe ay nagsalita sa pamamagitan niya. Ipinahayag nito ang isang sinaunang kwento at tila ba may sekreto ang monghe at ang kanyang mga kasamahan sa paggawa ng Soma na elixir ng walang hanggang buhay. Kaya't para itago ito ay pumunta siya rito sa kagubatan na sinumpa ng hari. Maraming mga tao sa buong kasaysayan ang pumunta upang hanapin ito pero palaging hinaharang sila ng kagubatan. Sinabi ni Amane na hindi nila gustong makuha ang Soma kundi ang paraan para makalabas sa kagubatan, kaya't pumayag ang monghe na tumulong at pinapunta sila sa isang puno ng itim na espiritu at pinahayag na ang pagpapalaya sa espiritu nito ay mag-aalis sa sumpa sa kagubatan. Ang mahirap ay ito ay nasa kaloob-looban ng lugar kung saan mas marami ang mga ghouls at habang sila'y nakikipaglaban ay iniwan sila ni Yoshino at nagpunta upang hanapin ang formula para sa Soma. Nakuha niya ng lihim ang lokasyon mula sa monghe kaya natagpuan niya ito at dinala subalit nang subukan niyang bumalik ay may isang nakakatakot na liwanag ang nagpakita sa kanyang paningin. Ito ang itim na espiritu at ganito rin ang nangyari kina Amane at Akatsuki ngunit sinubukan nilang dalawa na magpatuloy patungo sa puno pero ito'y mahirap. Inalok ni Akatsuki na siya ang haharap sa espiritu habang si Amane ang pumunta sa harap kaya nagpatuloy ang binata at sinunod ang sinabi ng lalaki sa kanya. Sa huli nakarating sina Amane at Yoshino sa puno ng itim na espiritu kung saan natagpuan nila ang kaluluwa ng hari na naghihintay sa kanila. Ito ay nagkaroon ng pangit at halimaw na anyo at walang tigil silang umatake at sa proseso, napunit ang bag ni Yoshino at nahulog ang estatwa mula kanina at ang formula para sa Soma kung saan sinubukan tumakas ng babae dala-dala ito. Pinigilan siya ng binata at kinuha iyon sabay itinapon na sinundan ng halimaw at dahil doon ay nakita niya ang tunay na espiritu ng hari sa loob ng puno. Agad niyang kinuha ang estatwa ng reyna at pumasok sa mga kahoy at inilagay ito sa tabi ng hari at dahil sa pangyayari na ito, huminto ang halimaw at nagkaroon ng malaking liwanag patungo sa kalangitan at doon ay tuluyan nang nawala ang sumpa ng kagubatan. Subalit hindi pa ito ang pagtatapos dahil gusto rin ngayon ni Akatsuki ang formula at sinusubukan ni Amane na pigilan siya kaya't pinahayag ng lalaki na ang Arkham ay hindi palaging mga mabubuti at paano kung isang araw, magpasya silang gamitin ang kanilang kapangyarihan upang sakupin ang mundo kung saan sumalungat at ipinaabot ni Amane na kung mangyari iyon, siya mismo ang sisira sa Arkham at doon ay na-impress si Akatsuki sa kanyang integridad at pinayagan siyang mabuhay pansamantala. Makalipas ng mga panahon sa Japan,
Patuloy ang buhay ni Yoshino bilang isang normal na mag-aaral at ang kanyang pagkakakilala bilang isang Tomb Raider ay nanatiling lihim sa lahat gaya rin ng pagkakakilala ni Amane bilang isang Spriggan. Sinabi ng binata na ang Soma ay gawa mula sa isang halamang tinatawag na Ambryoso ngunit ang halamang iyon ay extinct na. Natutuwa ang lalaki na wala nang mag-aabuso sa Soma subalit naiinis si Yoshino dahil dito. At dito na rin natatapos ang ating recap. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.